Sa mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat, araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua. Tayo po ay nasa loob ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. At dahil ngayon po ay September 12, pinagdiriwang po ang paggunita sa kabanal-banalang pangalan ng Mahal na Birheng Maria, the memorial of the Most Holy Name of Mary. At pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection, sa mga minamahal po naming benefactors. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan saan man kayo naroon, ipagdasal po natin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong ika-12 sa buwan ng September, ginugunita ang kabanal-banalang pangalan ng Mahal na Birheng Maria at Martes po ngayon kung kaya't araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua. Pagdinilayan po natin ang mabuting balita ayon pa rin kay San Lucas, karugtong po ng Ebanghelyo kahapon. Ito po ay mula sa ika-6 na kabanata, mga talata 12 hanggang 19. Ang title po ng aking pagdinilay, Judas Iscariote, ang alagad na nagkanulo kay Jesus. Halos 2,000 taon na nakararaan, magpahanggang ngayon ay basang-basa pa rin ang papel ng alagad na ito na si Judas Iscariote, na parabang ang lahat ng kasalanan ay iniuugnay na sa pangalang Judas Iscariote. Asawang nangangaliwa, Judas kung tawagin, nagsisinungaling, nanguhudas din, lapastangan sa magulang, Judas na anak. Palamura, ang tingin natin ay Judas din. Corrupt na government official, talagang Judas na Judas ang tingin natin. Nang iwan ng kaibigan, ng asawa, ng loko sa negosyo, at marami pang iba, katulad ng pagsira sa pangako, lahat na lang iniuugnay kay Judas Iscariote. Bakit nga ba nagawang ipagkanulo ng alagad na ito na si Judas Iscariote, na maganda naman ang pangalan, subalit basang-basa dahil sa kanyang nagawang kasalanan? Ayon po sa mga experts na teologo at mga biblical scholars, may 3 posibleng dahilan kung bakit naipagkanulo ni Judas Iscariote ang Panginoon. Una, he could have been truly scandalized by the claim of Jesus that he was the Son of God. Yung siya magpagaling ng may sakit, mangaral na may kapangyarihan, crowd drawer, maraming followers, ay matatanggap pa ni Judas. Pero yung sabihin ni Jesus na siya at ang Ama ay isa at ipinapantay ni Jesus ang sarili sa Diyos, kung mababaw ang pagkakilala ng alagad na ito kay Jesus, ay siguradong malaking iskandalo. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. And so, ang kasalanan ni Judas ay hinusgahan niya ang Panginoon at kinilala ayon sa paraan na gusto niyang isipin at kilalanin kung sino nga ba si Jesus. Thinking the way that man thinks. And the way that this person, Judas Iscariote, thinks, possibly ay hindi naman talaga naiiba sa kaisipan ng maraming Hudyo, mga masugid na Hudyo na noon ay tumutulig sa kay Jesus. Pangalawa, Judas might have thought that by betraying Jesus, si Jesus po ay manlalaban, magpupumiglas, magpapasimula ng rebellion against the Roman Empire, lalaban sila at katulad ni Haring David, sila po ay magtatagumpay. Sapagkat ang iniisip ni Judas Iscariote, si Jesus ay isang political na leader.
isang political messiah katulad ni Haring David. Namuno sa maraming digmaan, lumaban sa madugong paraan, at nagtagumpay sa maraming labanan. Kaya gano'n na lamang ang paghanga at labis na pagkilala ng mga Hudyo sa isa sa pinakasikat na hari sa kasaysayan ng Israel na walang iba kundi si King David. Ito ang malimit na pagkakamali natin. Inaakala natin na yung ating iniisip ang siyang solusyon sa maraming bagay. Kaya ano ang kasalanan ni Judas? Making his own solution contrary to the plan of God. May sariling plano si Judas Akala niya tatalaw. Akala niya effective. Akala niya yung naisip niya ang magiging solusyon. At si Jesus ay kikilos ayon sa kanyang iniisip. Iba ang plano ng Diyos, mga kapatid. Kaya na-disappoint si Judas Iscariote sapagkat hindi umubra ang kanyang patibong. Hindi umubra ang kanyang plano sapagkat iba ang ginawa ni Jesus. Hindi niya niyakap ang madugong paraan ng pag-aaklas para lumaban. Ang ginamit niya ay ang lakas ng pag-ibig at pag-aalay ng kanyang buhay. Pangatlo, the most evident reason. And what is the most evident reason? The sin of greed and the love of money. Kaya nga, pinagpalit ni Judas Iscariote ang Panginoon sa 30 salaping pilak, exchanging Jesus with 30 pieces of silver coins because of greed and love of money. And so this love of money brought out the worst in Judas. Sabi nga, ang pagmamahal daw sa salapi ay ugat ng maraming pagkakasala. The excessive love for money is the root of all evils because money in itself is not bad. It is the excessive love that we put in money and possessions that takes away the place of God in our hearts. Kaya ang kwento po ni Judas Iscariote ay nagpapatuloy at patuloy na nagpapatuloy magpahanggang ngayon. The story that goes on and on and on in the lives whose hearts have been blinded by the lure of money and possessions. Kaya, 3 mahalagang aral ang iniiwan sa atin. God's thoughts are not our thoughts. Discern and discover the ways, the thoughts, and the plans of God for us. Pangalawa, in the context of God's plan, everything happens for a reason. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan at nagiging ganap ayon sa perpektong plano ng Diyos. Remember that God's plans are always the best plans. Pangatlo, do not be blinded by the lure of money and material possessions. Sapagkat dito, nabulag si Judas Iscariote kung kaya't nagawa niyang ipagkanulo at ipagpalit ang Panginoon sa 30 salaping pilak. Pangalang Judas Iscariote, magpahanggang ngayon ay basang-basa pa rin. Pero kung meron mang pinakamabigat na kasalanan si Judas, ito po ay ang kanyang kawalan ng pag-asa na inisip niyang wala ng kapatawaran ang kanyang nagawang kasalanan. At dahil ngayon po, pinagdiriwang natin ang pagunita sa kabanal-banalang pangalan ni Maria. Sa pangalang Maria, dito natin makikita ang malaking pagkakaiba ni Judas Iscariote sa kanyang pangalan at sa pangalang Maria na ang kahulugan ay maganda. Sapagkat totoo, si Maria ay maganda, hindi lamang sa kanyang pisikal na kaanyuan, na natili siyang maganda sapagkat pinanatili niyang malinis ang kanyang kalooban na walang ibang layunin ng pagtibok, kundi ang sundin ang kalooban ng Diyos. Mary, as a name, means beautiful. And the Blessed Mother is truly beautiful. And each time we say the words, Hail Mary, every time we say it, we cry out to our Mother. Tumatawag po tayo sa ating mahal na ina. Sino ba namang ina ang hindi makikinig at agad lalapit kapag ang kanyang anak ay tumatawag sa kanyang pangalan? Mary is not just a name. Mary is a beautiful and truly beautiful gift of God to humanity. Salamat po sa pangalang Maria sapagkat bagamat ang kahulugan nito ay maganda,
kapag binabanggit at inuusal sa panalangin ang pangalang Maria, naaalala natin ang Diyos. Because of the way that Mary loved God and her Son, Jesus. Magpaakay tayo kay Maria. Tawagin natin si Maria sa kanyang pangalan at siguradong agad-agad darating siya upang tayo'y tulungan. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, maraming salamat po sa lakas na patuloy mong binibigay sa amin sa mga pagkakataong kami nangihina. At sa tulong na ibinibigay, kapag kami ay nanlalamig, binibigyan mo kami ng lakas at pag-asa sa buhay sa kabila ng maraming hilahil at krus na aming pinapasan. Tulungan po kaming lumapit palagi sa iyo sa pag-akay ng aming inang si Maria, nawa higit din namin mahalin ang iyong anak na si Jesus. Nabubuhay at naghahaling kasama mo ng banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang pagninilay na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ngayon po ay September 12, araw ng Martes. Sa sunod pong Martes, September 19, pagdiriwang ko po ang aking ika-54 na kaarawan. Sana po, ipagdasal niyo po ako at ang lahat ng mga pari. Ako po ay magsa-celebrate ng ika-54 na kaarawan sa September 19, next Tuesday. At samahan niyo po ako sa pag-aalay ng Misa para Salamat, 10:30 po ng umaga, mismong sa araw ng aking kaarawan. At sama-sama po tayo magpasalamat sa biyaya ng buhay. Sa darating pong September 23, ang post-birthday benefit concert naman po ay suportahan niyo po sana by buying tickets at ipagdasal niyo po na sana ito ay maging matagumpay. Alas 7 po ng gabi, a celebration of life through music, a benefit concert, Father Emil performing with the members of Harana Nikuraban. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.